And of course, meron ho tayong mga public service dito. 200 construction worker. Nako! Lumapit ho sa aming tanggapan sa Tutok Tulfo Reload at sa ACT-CIS Party List para ireklamo ang isang construction company dahil 1 taon na silang hindi pinapasahod. My Anak ng bakokang. Paano nalang kumakain ito mga construction? O siguro, graba. Semento, piniritong semento. Sinigang na graba. Wala eh. At saka sinampalukang pako. Hindi sila pinapasahod ng kontraktor sa ginawa nila. Government project pa. Ha? Sus, Mario. What the hell? Yes, sir. Government project. Mamaya. Pag-uusapan ho natin yan at tutulungan natin itong 200 construction worker na lumapit po sa Tutok Tulfo Reload at ACT-CIS Party List. Buhay na bayan! Alas 11:09 ng umaga, bayan. Inirereklamo po ng mahigit 200 construction workers ang isang construction company sa Batangas City. Sumbong po ng mga trabahador sa amin, hindi sila pinapasahod ng kanilang kontraktor sa kanilang ginagawang government project pa naman sa Batangas. Nako! Narito po ang aming report. Matapos makatanggap ng tawag ukol sa reklamo ng mahigit 200 construction workers sa Calatagan, Batangas, agad pinuntahan ng Tutok Tulfo Reload ang kanilang lugar. Sumbong nila, halos 8 buwan na silang hindi pinapasahod at paulit-ulit na pangako lamang ang natatanggap nila mula sa RY Saligbera Builders. Dagdag ng mga empleyado, nitong nakaraang Marso nagsimula ang hindi pagpapasahod sa kanila. Natuklasan pa nila nitong Agosto na ganun din ang problema ng ilang construction worker sa iba pang construction site ng nasabing kumpanya. Nung una, ang dahilan nila, hindi pa na i-release ang cheque sa bangko. Tapos nung sumunod, dahil pinagbigyan namin, nung sumunod, ang sabi hindi pa naayos ang cheque pa rin sa bangko. Nung una daw ay hinayaan lang nila ito at itinuloy ang kanilang trabaho, pero ilang beses na raw itong hindi tumupad sa pangako. Pati raw yung 13th month nila noong mga nakaraang taon, wala rin silang natanggap. Ang gusto namin sanang mangyari, makuha ito. Lalo na ho itong 2017 na 13 month. Nangako sila sa amin ng dapat nung September pa. Ngayon anong petsa na, November. Pumayag na nga ho kami dun dati sa sinabi nilang kalahati Agad naman kaming nagtungo sa Lipa, Batangas City para puntahan ang opisina ng naturang construction company, ngunit tumanggi ang mga itong magpa-interview. Ayon naman sa panayam sa telepono sa general manager ng kumpanya na si Engineer Ernesto Amada, nag-resign na daw siya sa kumpanya nito lamang Agosto. Pero giit niya, nangako ang kumpanya na aayusin ngayong Nobyembre ang problema ng mga construction worker. Banta naman ng mga construction worker, kakasuhan na nila sa Labor Department ang kumpanya kapag hindi pa rin tumupad sa kanilang usapan ang naturang kumpanya. Actually, ako ay August 30. So, pag naman, ang balita ko, this coming week ay aayusin na yung mga tao. Para sa Tutok Tulfo Reload, Kim Fermalino. Yung dyan, bakit umabot ng 8 buwan? My goodness! Huwag nyo sabihin 8 buwan kayo hindi binigyan ng pondo ng gobyerno. Anak ng bateteng. Hindi naman uubra yung ganyang kalukuhan na yan. Oo, sasabihin nyo na 8 buwan? Graba na lang kakainin ng mga tao? Nasa linya si Rayjen Galera, isa sa mga construction worker ng RY Saligbera Builders. Ay, magandang umaga, Rayjen. Magandang tanghali po, sir. Ay, magandang tanghali din. Anong dahilan na binibigay sa inyo ng kumpanya? Bakit 8 buwan na inabot nyo hindi kayo pinapasahod daw? Ay, puro pangako po, sir, na pagdadating ng swelduhan, sasabihin ng HR sa amin na wala pa raw sweldo dumano. Aha. Ngayon po, pagdadating po ng isang week uli, ganun na naman po.
Oo. Okay, so Kaya kami nagtitis din naman na naunawa naman sila na kung walang papasahod wala kami magagawa. pero imposible Lamang po. imposible naman 'yon, Mang Regen. Abay na lalo na pag ang proyekto ay government project, hindi pwedeng gawin yung isang government project kung walang pondo. Dahil yan ay labag sa batas. Diyos ko po. Oo nga po, kaya nga po ang aming mga tulad mga iba, mga asawa na nagagalit na, nandun na rin sa pag-aaway ng mag-asawa tungkol sa sahod, hindi nakakasahod nga tuwing linggo, sabado. Aha, ay nako, kawawa naman. Ano nga project ho yan? Ano yung ginagawa ninyo? Government project nino? Anong ahensya? Ay ito po ay project ng DPWH na kontrata ng RY sa Ligbera Builders. Anong ginagawa nyo ho dyan? School building po ng elementary. Pero DPWH ho yan. Yes po. Elementary ha, dyan sa Region 4. Tawagan nga natin siguro yung DPWH. Imposible na mga hindi kayo pinapasweldo dahil, hindi ako naniniwala na, kasi ang alam ko, ito masasabi ko lamang, Mang Regen, hindi pwedeng umpisahan ng isang government project kung walang pondo dahil mate-technical ho sila. Opo. Makakasuhan ho sila na gagawin na yung project na wala pa dyan ang pondo. Nako, ay malaking paglabag ho yan. Yan ang sinasabing pasok na pasok ho yan sa anti-graft and corrupt practices ng ating bayan. Ay ganito po ang sabi po ng inspector ng DPWH sa amin. Dahil kasi nga po ay Pero anong sabi niya? Anong sabi niya? Binibigyan naman daw ng pondo itong kontraktor. yes po, nakaka-collection daw naman dumanaw. Bakit daw kami hindi napapasahod? Sila daw naman ay laging nakaka-collection. Sandali lang, Mang Regen, sandali lang po. At nasa linya na ng aming telepono si Attorney Honorio Eduardo Reyes III, ang Chief Monitoring and Enforcement Division ng Philippine Contractors Accreditation Board. Magandang umaga, Attorney Reyes, sir. Magandang umaga din po, sir. Sir, inireklamo lang ng may nagreklamo sa opisina ko, 200 construction worker. Yung kanilang kontraktor, yung RY Saligvera Builders na gumagawa ngayon ng school building ng dyan sa Batangas through Department of Public Works and Highways ay 8 buwan na silang hindi pinapasweldo, attorney. Attorney. Nawala. Sinabi ko kasi magbayad kayo ng telepono. Yung bumili ka na ng prepaid doon. Anak. Teteng. Ay, Mang Regen, nandiyan pa kayo? Wala na rin. 2 linya na putol. Aha. Sino dyan? Ayan. Ay, Attorney Reyes, ano hong magandang gawin ho dito, sir? Sir, ganito po yan, sir. Since yan po ay 200 na construction workers, meron po sila dyan, sir, option na either pumunta po sa NLRC at mag-file po ng labor case. Okay. Because of non-payment of kanilang Salary. mga sahod. Oo. Yes, laban po sa kanilang employer. Okay. Ang kailangan lang po nila i-prove dyan, sir, ay merong employer-employee relationship. Tapos meron po silang employers contract po yan, employment contract. Pangalawa po, sir, ay sinek po namin yung aming records na si RY Saligvera Builders Construction and Supply Company ay wala po itong renewed license po ngayon. Delisted na po siya, sir. So wala po silang valid license. Ano nga ang klaseng license ang hawak nito? Ba AAA, AA, single A? Ano ba ito? D po yan, sir. D. Mababa po, D. O, Tapos expired pa. Expired, hindi po nag-renew, therefore delisted. Equivalent po yan, sir, na parang wala po silang lisensya. Paano kaya nanalo ito sa bidding? Hindi ba hinihingi ng Public Works ng mga
Bids and Awards Committee ang... Ay, naku sir, dapat po sir, hindi po yan nanalo to begin with. Nako! Wala po siyang license. Patay ang Department of Public Works. Tawagan nga yung Department of Public Works and Highways. I-check po yan sir. Ay, naku, maraming salamat po sa inyong tulong, Attorney. Marami ho kaming natutunan. Thank you, Attorney Honorio Eduardo Reyes. Po sir, more power. Thank you po. Ay, tawagan ng DPWH. Bakit pinanalo itong RY Saligbera na wala palang lisensya? Bawal yan. Ay, bawal talaga. Diyos ko pong pineapple bayan. Sir Harold Marayan, Single Entry Approach, Dole, Department of Labor, Batangas. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Apo, si Erwin Tulfo tayo, live ho tayo dito sa Radyo Pilipinas at live tayo sa YouTube at Facebook worldwide. Sir, pwede ho bang ilapit itong 200 manggagawa ni RY Saligbera dyan sa Dole dahil 8 buwan na sila hindi pinapasahod ng kanilang kontraktor? Sir, nito lang pong November 5, may nag-file po sa atin and actually sir, na-endorse na po namin sa National Labor Relations Commission yan. Kaso ilang empleyado lang po, walang 200. Ang question ko lang sir, yun bang mga nag-file po dito sa amin ay naulit po sa inyo na nag-file dito sa amin? Iba namang grupo ho ito. Ibang grupo rin. Bukod pa po yan, separate po. Bukod pa. Pinuntahan namin yung construction site, sir eh. Opo, di gano'n na lang po. Pwede naman po sa amin through conciliation mediation process. So, under po ng Sena natin. And then, yung iba naman po, base po dun sa pagkakausap ko dun sa ibang mga nag-file dito sa amin na na-endorse nga po sa NLRC kasi po hindi nag-a-appear itong RY Saligbera eh. Napadalan ko na sila ng 2 magkasunod na notices. So, duly received naman po ng RY pero non-appearance po sa kanila. Ngayon po, ang process namin diyan, pag hindi nag-appear dito sa amin, sa mababang level natin sa Sena, ngayon po, endorse po natin sa National Labor Relations Commission. Ngayon po, yung status po nung ilang nag-file dito sa amin, na-receive na po sa NLRC ng November 5. Pero po, kung ibang kaso yan, iba naman. Nasa sa kanila po yan kung gusto nilang idaan muna dito sa mababang level, Opo. ipapatawag natin. O kaya naman po, pwede naman na mag-direct na sila sa National Labor Relations Commission. Kasi nga po yung unang nag-file dito, hindi po sila nag-appear ng 2 beses. Ipinatawag po namin. So ang advice po namin, kapag ka ganun, kung separate naman po itong mga complainant na nandiyan na 200 workers, better to direct din po na lang sa National Labor Relations Commission. Pero nasa sa kanila din po yun kung gusto nila i-handle mo na dito. Alright. Nako, maraming salamat po, Sir Harold Marayan ng Dole, Batangas. Good morning. Thank you! Amang Regent, nandiyan pa kayo? Nandito pa po. Ay, may mga kasama ka na pala nag-file doon ng kaso pero hindi naman sumipot. Bakit ganon? Ay talaga madidismiss yan pag hindi kayo nasipot. Ay sumipot po kami sa Laguna po. 3 beses na po. Ano nangyari? Wala pa rin? Ay, wala pa rin po. Wala pa. Sandali lamang ho. Tatawagan natin. Tawagan siguro sa Lume yung DPWH Batang Region 4A Director. Oo. Matanong bakit pinasa itong RY Saligbera Builders na ito. Magkano raw ho yung worth ng building na yan, Mang Regen? Magkano raw yung project na yan? Tanong ang kumita? Nasa, kung di ko ako nagkakamali po, ay nasa 30 o mas mababa doon dahil kasi nawala yung tarpaulin dito. Ay, nandito pa pala yung tarpaulin. Titignan lang po at para may sa inyo. Oo. Ay, kasi wala palang lisensya yung hinayupak na construction company na expired na. Bawal ho pala yan at dapat hindi pinanalo yan ng DPWH. Ang problema ito, baka malakas maghatag ito sa regional director. Kaya nanalo ito. Diyos ko po naman. RY Saligbera Builders RY Saligbera Builders. Saan ba ang main office nito, Mang Regen? Diyan po sa Kalamia sa Lipa City. Sa Lipa City. Batangas. Lipa Batangas. Sila ang nanalo sa bidding na yan, school building diyan sa anong lugar ho ulit sa Batangas? Marami po sa Balayan, Kalatagan, Gulod Batangas, saka Kalaka. Yun po. Ang kanilang project po.
Puro government, puro DPWH. Yes po. Ay, yung ginagawa nyo ngayon dyan, yan ay 30 million. Pero maraming mga building ito. Marami pong building, hindi lang dito. Ay, Pero yung sinasabi mong 30 million, para dyan lang sa ginagawa nyo ngayon dyan, 30 million. Yes. Yes po. Babay, may mahigit pa siguro 100 milyon ang napanalo ito. Pag mga ganyan kasi, ang alam ko dapat AAA ka na eh. Di Diyan po pala. sa Balayan ay 5 school building po. 5 school building. Yes po, saka doon sa Kalaka, isa rin po doon, saka sa Gulod, Batangas. Meron din po, Paharang, Batangas. IB, tawagan mo nga ang Presidential Corruption Commission. Oo. I-report ko lang itong DPWH sa Region 4A na ito. Bakit pinanalo itong RY sa Ligbera Builders na ito? Na-expired naman pala ang lisensya. At nagko-construction pa. Yan ang delikado eh. Pag nagka-earthquake, nasira, paano ngayon papanagutin mo yan? Wala palang lisensya. Walang iniwan niya sa nagda-drive, nakasagasa, walang lisensya. Dahil expire ang lisensya. Nako, sige po, Mang Regen, ay asikasuhin nun namin, papalo up namin sa Laguna at sabihin natin, siguro kailangan nun ninyong samahan na namin kayo sa NLRC sa Region 4A. Ano po? Doon na ho tayo Salamat magpapay. po. Kasi... Salamat po, sir. Sige po. Maraming salamat po, mga Regen. Sus Mario Josep naman. Anak ng buitre. Itong DPWH na ito. Akala ko tumino na ito. Wala pa pala. Pareho pa rin, sakit pa rin pala ng ulo ito. Mga bastos! Akalain mong papanalunin mo ang isang kontraktor na wala palang lisensya? Anak ng buisit. RY sa Ligbera Builders, ha? Bueno. Naku, Diyos ko po naman malaking hindi biro-biro ho yan. Na ipapanalo mo yung... ako'y may naamoy dito eh. May naamoy akong katakot-takot na korupsyon. Paano nanalo sa bidding ito? Expire pala ang lisensya. O sige nga, sagutin mo nga, Regional Director ng DPWH Region 4A. Sumagot ka nga. Kaya siguro ayaw sumagot dahil natatakot. Commissioner Greco Belica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Good morning, sir. Good morning, Sir Erwin. At sa lahat po na nakikinig sa atin, magandang umaga. Ay, may ilalapit lang ho ko sa inyo na para maimbestigahan siguro. Sir, itong Region 4A DPWH District Engineer. Region 4A Director, sir, ng DPWH, Regional Director. Kasi RD. Okay. Kasi sir, ang sumbong sa akin ngayon, meron pong 200 construction worker dyan sa Batangas ngayon na gumagawa ng school building na project Yes, daw sir. ng DPWH. Opo. Isang taon na silang hindi nababayaran. As a matter of fact, 8 months, hindi sila nababayaran. Sige, sir. Ang reason daw, hindi sila nabibigyan pa ng pondo ng DPWH. So, nag-imbestiga ho kami habang naka-ere tayo. It turned out, sabi ng PICAB, ng Philippine Contractors Accreditation Board, expired ang lisensya nitong RY sa Ligbera Builders. Okay. Pero nabigyan ng proyekto. Binigyan ng proyekto ng DPWH Region 4A Director. Pinapanalo ng kanyang Bids and Awards Committee itong kumpanya na ito na expired ang lisensya. Ang makasaklap pa, sir, marami palang project na inawardan ito ng DPWH Region 4A. Meron sa Kalaka, may sa Lian, may sa Batangas City, puro mga school building. And yet, expired ang license niya. Over 100 million pesos na project, sir. Sige, sir. Sir, bigyan niyo yung cellphone ko rin sa nag-report sa atin. Opo. Para magkita kami sa office. Tapos Yes, sir. patatawag ko po yan at iimbestigahan. Nako, At, marami. I will report back to you, sir, kung anong ating... we will hold them accountable pag guilty yan, sir. Nako, maraming salamat po. Wala pa man. Thank you very much Sir. po, Commissioner Salamat Greco po, sir. Belica. Thank you, sir. God bless, sir. Akala nyo, ha? Akala nyo, lulusot kayo, ha? Papasibak kita. Sus Mario Josep.
Malinaw na malinaw. Diyos ko, expire ang lisensya. Pinapanalo mo. Bawal yan. 100 million, over 100 million ang project. Nanalo. Ilang porsyento ka kaya, Direktor? 10%, 15%, 20%. Ba, kung 10% yun, 10 million. Kung 20%, 20 million. Kaya alam mo, mali ito na pasukan natin trabaho eh. Sana nag-engineer lang ako, director sa DPWH at baka itong butones ng Amerikana ko eh, hindi na nilag, baka gold na ito. You know, Day, ang bigat! hindi mo napakintab itong butones. Bueno,